Alright guys, may isang reaction video tayo dito kay Karob Trip News PH. Ito ay tulpo. Sinita ang pagta-thumbs up. Grabe, pagta-thumbs up, hindi raw sila friendship ng taga Popcore. At panoorin po natin kung bakit. Huwag kalimutang subscribe this channel, Rob Trip News PH. Ito ay nirepaso ni Rapi Tulpo sa Senado ang mga taga-Popcore at nakita na may maling ginagawa ng taga-Popcore dyan. Alright, no other further ado, let's do watch. Let's get it on. So dapat, you have to make sure, huwag kang gaganong-ganon sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Okay. Mr. Alvarez, 14,091 which is kasi po nag-submit po ako sa inyo ng tinatanggap namin salary, yung sa basic salary, pangalawa yung tinatawag na allowances. Nangyari po, tinanggal po nila ang allowances namin. So lumalabas, sir, ang gusto ko lang mangyari dito na yung basic salary dapat hindi bababa sa 13,680. Kung ang basic salary ng bawat empleyado ng PAGCOR, yung binabanggit niyo ay 14,091, nasa minimum na po yun. Ang ilalakad na lang natin, sana magkaroon ng increase. Dapat hindi nakapeg na 14,000 forever. So dapat, you have to make sure, huwag kang gaganong-ganon, sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Okay. Dapat, every year, magkakaroon ng evaluation ng mga empleyado at yung magandang performance ng mga empleyado, bigyan ng increase. They deserve an increase, especially itong mga driver security guard, internal security, utility, diba? Kasi itong mga nasa loob ng casino, kuminsan sila nakakatanggap ng mga tip and all. So dapat itong mga driver na hindi naman nakakatanggap to ng tip mula sa mga players, taasan natin mga sweldo nila. Senator, automatic po dun sa linabas ng GCG, every 3 years po, may automatic increase po. Hindi na po subject sa evaluation yon. Basta wala lang pong problemang administratibo, automatic po every 3 years dahil pinagpapahalagahan po ng gobyerno yung tenure. Every 3 years po? That's a lot of bull. Kasi nga po, di ba sila, ilang taon na nagtatrabaho, 10 years, 12 years, 15 years, nakapeg pa rin doon sa below minimum kung hindi pa natin napag-usapan ngayon. Hindi po, dito po sa bago, Senator, na sa ATI, bago. doon po sa linakad ninyo, dito po sa ATI ngayon, na bago, na linabas ng GCG, standardization na po sa government, every 3 years na po, Mr. Senator, ang automatic increase. Yun ang gusto ko mangyari. Dapat every year po, lahat ng empleyado ay ina-evaluate ng kanilang mga supervisor at sinasabit po sa mas nakakataas. At yung mga gumagawa ng mabuti, dapat i-consider yung bibigyan ng pay increase. Yung mga gumagawa ng problema, may mga memo, sabit, yung siguro pwedeng i-hold. Am I right, GCG? Tama po, Your Honor. Although sinabi na every 3 years, so yung automatic increase, in between those times, pwede naman silang... Pwede rin. Yes po. Lalo na kung nakita talagang well-performing yung isang empleyado, Yes po. pwedeng hindi nahintayin yung 1 year, pwedeng on the spot. Di ba? Depende po sa policy ng GOCC po. Correct. So, ano po yung inaprubahan yung pay scale rate, GCG, para sa mga empleyado ng PAGCOR? Sir? Yung tinatawag na pay scale rate. Opo, in accordance for with each the... employee for every unit. Opo, in accordance with Executive Order number 150 po, which established the compensation and position classification system. Meron na pong mga standardized pay scales for GOCCs. Okay. So, okay na tayo dun sa... Yes, sir. Mr. Alvarez. Pwede ho ba ako makahingi ng copy niyang sinasabi niyang CPCS rate? Kasi ang tagal na namin nire-request. Even sa GCG, nag-request ako niyan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako binibigyan ng copy. Para magkaroon naman kami ng comparison. At pangalawa, may tatanong din ako kay Chairman na GCG Chairman Corpus. Kung doon sa binigay nila, hindi ba kami allowed na mabigyan malang ng step increment? Kasi lahat po kami, lalo na po itong wala po kaming step increment. Ibig sabihin, pare-parehas kami, luma ka o bago ka,
pare-parehas kayo magsisimula sa step 1. Yun po ang problema namin ngayon. Wala po siyang seniority. Walang seniority. Walang Secretary of Tenure. Yeah, Mr. Corpus. Yung pong CPCS rates nasa website po ng GCG. Pwede po nilang i-access kung gusto nila. Nasa website daw po, Mr. Alvarez. Tapos yung step increment po na sinasabi. Na-check na po, Mr. Alvarez, yung website nila. Hindi pa kasi iniisip ko kung ano ba nakalagay dyan. Hindi, kasi kung nasa website, sir, pwede yung mga pupuntahan yun. Opo. Maliban na lang kung binubolan tayo nito, pakicheck nga sa website kung nandoon on the spot. Tingnan mo kung nandoon sa website. Kasi kung nandoon sa website, then titingnan nyo lang po doon sa website at kapag nakita nyo na hindi sapat at mali-mali, then pwede ulit kayo bumalik sa amin. Sir, okay. Mr. Chairman, ako pa humingi ng tawad. Minsan, nakakalimutan ko po mag-address sa inyo bilang Mr. Chairman. No, okay lang po yes, sir. Doesn't matter to me. Go ahead po, Mr. Corpus. May tab po tungkol sa CPCS sa GCG website po. Ano po? Sige, pakibanggit na lang. Ano pong pangalan ng website nyo? gcg.gov.ph po. gcg.com.ph. Okay. Mr. Alvarez, aware po kayo doon sa website? Aware po ako na mayroong po ganun. Kaso nga lang, hindi ko malaman, wala akong comparison kung talagang yun ang binigay ng Hindi, ganito nga, sir. So, you check that website first. Pag-aralan niyo po yung mga nilalaman yan, kausapin niyo po yung mga member ninyo. Kung sa tingin ninyo, mayroong mga pagkukulang doon, may mga hindi tama doon, then you come back to us and then we'll call another hearing again. Salamat po, Mr. Chairman. Gagawin ko po yun. Thank you, Mr. Alvarez. Now, let's go to the SSS and GSIS. Bilang mga government employees, entitled dapat, kasi ang government-owned corporation, GOCC, ay considered mga government employees, ito mga nagtatrabaho sa GOCC. Napansin ko na sila ay, napag-usapan natin dito, ay nasa SSS at hindi nasa GSIS. At sabi nyo po, tinatrabaho nyo na, pinag-aaralan nyo. Ano na pong status? Nagkaroon na po ng isang town hall meeting kung saan dumalo ang mahigit 100 empleyado ng PAGCOR. Nandun po ang 2 kinatawan ng GSIS at meron pong kinatawan ng PAGCOR. Naganap po ito sa New Coast Hotel. At doon po nagkaroon ng question and answer. Mga katanungan po ng empleyado at katanungan po ng at pagsagot po ng mga taga-GSIS. Doon po sa initial na pag-uusap, 3 issues po talaga ang dapat pag-aralan pa ng husto. Una po, meron pong regulasyon ang GSIS, 15 taon pong dapat ang isang miyembro ay paying member, 15 years in government service, and pagkatapos po nun, dun sa 15 years na yun, dun lang siya makakukuha ng kanyang retirement benefits. Number 2, magpo-compute po pag naibigay po ang datos magmula sa PAGCOR, magpo-compute po ang GSIS kung magkano po ba talaga ang dapat na ibayad ng mga empleyado ng PAGCOR. Gayon din po kung magkano pa rin ang dapat ibayad naman ng PAGCOR. Pangatlo po, Sir, may I interrupt? opo, Napag-usapan natin to last time. opo, Ang problema na lang ay yung amount. na babayaran. Opo. I think it was 1 billion Yung po, through the years. Diba? Your Ngayon, merong participation yung PAGCOR and participation ng mga employees. So, yung sharing, Opo. yun na lang pag-usapan. Pumayag, magkano po yung computation? Doon na lang tayo para opo, mapabilis. yung po ngayon ang ipinakiusap na namin sa GSIS na magkaroon na po ng computation. Kahapon po, nakipag-ugnayan akong personal kay PGM Wick Veloso, yung President and General Manager ng GSIS. Sila po ay kaisa nating lahat, pati po yung mga empleyado, na gagawan po nila ng paraan na mabilisan nilang mailabas kung magkano yung mga computation. Meron din po mga datos na kailangan pa rin kami isubmit. Kahapon po, Ano po mga datos na yun? Kompleto naman datos na ibigin nila sa SSS?
Yun po, lahat po ng number of employees, magkano mga sweldo. Dahilan nga po, Senator, sa bagong CPS rate na effective lamang nitong buwan ng nakaraan, ay yung bago na pong numero ng bagong basic pay po ng bawat isa. Okay. So yun po, isasumite namin sa GSIS, nagtalaga na rin po at pinangako po ni Pangulo at GM Vic Veloso sa akin kahapon, patututukan po niya para makita po natin ang overall picture. Ngayon, Senator, meron pong isang malaking issue na yun din po, sinabi ko rin kay Ginoong President Vic Veloso ng GSIS, yung pong all or nothing. Dahil doon sa all or nothing po, hindi po pwedeng may matitira sa SSS, hindi din po may pwedeng yung iba nagbabayad sa GSIS. I understand. Okay. I would like to interrupt you on that. So dapat, you have to make sure, huwag kang gaganon-ganon, sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Okay. Mr. Alvarez, 14,091 which is... Kasi po, nag-submit po ako sa inyo ng tinatanggap namin salary. Yung sa basic salary, pangalawa yung tinatawag na allowances. Nangyari po, tinanggal po nila allowances namin. So lumalabas. Sir, ang gusto ko lang mangyari dito, na yung basic salary dapat hindi bababa sa 13,680. Kung ang basic salary ng bawat empleyado ng PAGCOR, yung binabanggit ninyo ay 14,091, nasa minimum na po yun. Ang ilalakad na lang natin, sana magkaroon ng increase. Dapat hindi nakapeg na 14,000 forever. So dapat, you have to make sure, huwag kang gaganon-ganon, sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Okay. Dapat, every year, magkakaroon ng evaluation ng mga empleyado at yung magandang performance ng mga empleyado, bigyan ng increase. They deserve an increase. Especially itong mga driver, security guard, internal security, utility. Diba? Kasi itong mga nasa loob ng casino, kuminsan sila nakakatanggap ng mga tip and all. So dapat itong mga driver na hindi naman nakakatanggap to ng tip mula sa mga players, taasan natin mga sweldo nila. Senator, automatic po dun sa linabas ng GCG, every 3 years po, may automatic increase po. Hindi na po subject sa evaluation yon. Basta wala lang pong problemang administratibo, automatic po every 3 years dahil pinagpapahalagahan po ng gobyerno yung tenure. Every 3 years po? That's a lot of bull. Kasi nga po, di ba sila, ilang taon na nagtatrabaho, 10 years, 12 years, 15 years, nakapeg pa rin doon sa below minimum kung hindi pa natin napag-usapan ngayon. Hindi po, dito po sa bago, Senator, na sa ATI, bago. doon po sa linakad ninyo, dito po sa ATI ngayon, na bago, na linabas ng GCG, standardization na po sa government, every 3 years na po, Mr. Senator, ang automatic increase. Yun ang gusto kong mangyari. Dapat every year po, lahat ng empleyado ay ina-evaluate ng kanilang mga supervisor at sinasabit po sa mas nakakataas. At yung mga gumagawa ng mabuti, dapat i-consider yung bibigyan ng pay increase. Yung mga gumagawa ng problema, may mga memo, sabit, yung siguro pwedeng i-hold. Am I right, GCG? Tama po, Your Honor. Although sinabi na every 3 years, so yung automatic increase, in between those times, pwede naman silang... Pwede rin. Yes po. Lalo na kung nakita talagang well-performing yung isang empleyado, Yes po. pwedeng hindi nahintayin yung 1 year, pwedeng on the spot. Di ba? Depende po sa policy ng GOCC po. Correct. So, ano po yung inaprubahan yung pay scale rate, GCG, para sa mga empleyado ng PAGCOR? Sir? Yung tinatawag na pay scale rate. Opo, in accordance for with each the... employee for every unit. Opo, in accordance with Executive Order number 150 po, which established the compensation and position classification system, meron na pong mga standardized pay scales for GOCCs. Okay. So, okay na tayo doon sa... Yes, sir. Mr. Alvarez. Pwede ho ba ako makahingi ng copy niyang sinasabi niyang CPCS rate? Kasi ang tagal na namin nire-request. Even sa GCG, nag-request ako niyan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako binibigyan ng copy. Para magkaroon naman kami ng comparison. At pangalawa, may tatanong din ako kay Chairman na GCG Chairman Corpus. Kung doon sa binigay nila, hindi ba
Alright guys, napakinggan po Then you natin come back to us and then pagsita we'll- ni Senator Rapi Tulfo dito at sa kanyang pagtatamsak ng PABCOR. At maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Karog Trip, and see us again sa ating the next reaction video. And don't forget to subscribe this channel. Thank you so much and peace out.